Ayun, so guys, no, next problem tayo. Uy, napagpalit na rin ang t-shirt pala si Idol. Okay, so ito may problem tayo dito guys, no. Ayan, an L column shown is reinforced with 25 bars with Fy is equal to 415. So, ano L column naman to, ano nakaraan T. Okay. So, transverse reinforcements are 12 with Fyt is equal to 270 MPa. Concrete strength is 35 MPa, no? Yung concrete strength niya, primes yan, okay? So, effective cover is 75 on all sides of the column. Assume the column is loaded with a service actual dead load of 3,200 kilonewton. Excuse me. Tapos may service live load daw tayo na 5 to 50 kilonewton. Okay? Yung length daw ng column natin, given tayo na length ng column is 16 meters. Consider top support to be restrained in translation and rotation, while bottom support is to be free in rotation but restrained in translation. Okay, so ang dami no, ang dami sinasabi, guys, no. Ayun, given na rin tayo ng mga dimensions, no. Okay, so ano, dinrawing ko na yung figure, okay? Okay, dinrawing ko na. At tanggalin muna natin to, no. Ayan. Ano yan, iniisip ko kasi yan kung paano. Ayan. So, tanggalin muna natin mamaya yun na ano, para iwas spoiler. And nilagay ko na rin pala yung mga given natin dito para mapadali yung buhay natin. Tapos dinrawing ko na rin yung figure, no? So, ayan, ano pa ba? Ayun lang naman, solve na natin to, no, guys? Okay? So, ano pala, no? Quiz pala namin to dati. Okay? So, fortunately, no, chumamba si tropa dito na may tama tayong sagot. Shoutout ulit sa prof ko dyan, sir, ah. Love you. Hiramin ko muna yung ano mo, quiz mo. Okay? So, ayan, pwede na nating isolve, guys. Okay, so for letter A, calculate the nominal pure axial capacity of the column in kilonewton. Okay, so alam natin yan, no, yung formula pag pure axial. Okay, so dito na lang sa gilid. Okay, dito tayo. Letter A. Nominal pure axial capacity. So ano ba yung nominal pure axial capacity, no? Na-discuss natin yan, alam natin yan. Pag nominal pure axial capacity, alpha PO, no? Tas yung PO na yan, may formula yan, di ba? Yung PO, yung 0.85 F prime C, area ng concrete, para mas magets natin. Area ng concrete plus AST, Fy, no? Alam natin yan. Okay, alam natin na kapag pure axial capacity, guys, no? Always in yielding condition, okay? Fy ginagamit natin kapag pure axial, okay? So, ayan. So, ano yung mga dinrawing ko pala kanina, no, guys, no? Sige, himayin natin tong formula na to. Okay, area ng concrete. Ano ba yung area ng concrete, di ba? Ano lang yan? AG minus AST, okay? Pero kung mapapansin nyo, yung column natin, letter L, guys, no? Ah, pwede nyo naman diretsuhin yan, yung pagkuha ng gross area niyan. Wala naman problema doon, pwede nyo diretsuhin. Pero ako hatiin ko sila sa dalawang section, okay? So, paano hatiin ni classmate yan? Ganito lang gagawin ko. Pwede kong hatiin dito. Kaya makita nyo kanina, no, may hati, no? Di ko pa rin nabura. Ayan. Ayan, hatiin natin dyan. Bali, magkakaroon tayo ng dalawang gross area. Wait lang. Sabihin natin ito yung gross area 1, tapos ito yung gross area 2. Okay? Para mas madali nating ano, no, ma-analyze. Okay? Nagets 'yon. Tapos pwede na nating isolve yung ano, mga gross area natin, okay? So, doon muna tayo sa ano, sa AG1, okay? Ayan, AG1 natin. Rectangle lang naman 'yan, no? So, mo-multiply lang natin yung ano, length times width, okay? So, 450 times 325. Okay? 450 times 325. Tapos, for our AG2, o yung gross area natin sa pangalawa nating section, 350 by 550 lang yan. 350 by 550. Okay? So, solve na natin, no? 450 by 325. Double check nyo guys, 350. 450 pala, no? 450 by 325. So, ang value niya, 146,250
mm squared. O yung gross area to naman natin, 350 times 550. Okay, so 192,500 mm squared. And for us to get the total gross area na gagamitin natin, sabihin na natin AG total, add lang natin, no? Add lang natin sila. Yan. So, add natin. Ano ka natin dito ay 338,750 mm squared, no? Ayan yung gagamitin natin, guys, no? Para sa AG. Okay, so, salpaan na natin ng value to, no? Ayan, so 0.85. Prime C natin, 35. Tapos, meron tayong total na gross area na 338,750. Minus, ilan yung ano natin, bars natin, no? By the way, no, lahat ng bars natin 25 mm. So, hindi na nagbabago-bago yung size, no, katulad sa iba nating problem. So, ayan, bilangin lang natin, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, 12 na 25 mm. So, lagyan na natin dito. 12 times pi over 4, 25 squared, no? Para makuha natin yung still area. Okay, plus, yun lang ulit, no? 12 times pi over 4, 25 squared. Tapos, FY natin is 415. So, makuha na natin yung PO natin, okay? PO natin, sabay na lang tayo mag-solve. 0.85 times 35 times 338,750 minus 12 times pi over 4, 25 squared. Plus 12 times pi over 4, 25 squared times 415 or the FY. Okay, so nakuha natin dito ay value dito ng ating by the way, no, divide nyo pala muna sa 1,000 para maging kilonewton, okay? So nakuha natin dito ay 12347.12232 kilonewton, okay? So store na lang natin to sa letter A, no? Okay? So para maging nominal or nominal pure actual, yun yung alpha PO, no? And mag-apply lang tayo na alpha. Pero ano yung alpha natin gagamitin dyan? Guys, no? Ano yung alpha natin gagamitin? Ay, kung mapapansin niyo yung figure, tide ano yan, no? Tide column, okay? Saka hindi rin sinabi sa figure kung anong type na reinforcement niya. So, we will assume na tide. Okay? Although hindi sinabi, pero kita sa figure, tide yung gagamitin natin. Pero kung hindi talaga sinabi, wala rin sa figure, assume natin na tide, okay? Otherwise, spiral yon, okay? So, for tide column, ang alpha natin dyan ay 0.80. Okay? 0.80. So, mag-apply lang tayo ng alpha dyan, tapos times natin sa ating PO. No? Makukuha natin PN dyan is ayan, 9877.697855 kilonewton, okay? Or in 2 decimal places, that is 9877.70 kilonewton, okay? Box mo na, tapos check natin kung tama tayo. Ayan, so ang tama sagot 9877.70. So check ka na, no? May score ka na. Okay? 10 points ka na. 10 points daw eh. 10 points ka na. Okay? So ayun lang, no, yung yung letter A, pure actual lang, no, nominal. So for letter B, tingnan for letter B, ano hinahanap dito? Calculate the location of plastic centroid measured from H3, no? So ayan guys, no, yung H3 natin nandito sa rightmost, no? Rightmost ng ating column. So lagay na lang natin din dito. This is your H3. Okay? So pwede na natin din i-solve yung ating plastic centroid. Pero bago ang lahat, pangalanan muna natin yung ating mga steel bars. Okay? So ito, pangalanan natin tong AS1. Okay? Tapos ito, si AS2.
For this one, pangalanan nating ES3. Tapos ito, ES4, no? Okay. So, ayan. Drawing na lang tayo ng lines. Oops. Ba't ayaw mi straight? Ano nangyayari? Wait lang guys Yun, no, nag-straight na siya. Okay, so, lagay lang ako ng arrow guys, no? Para sa ano nila, effective depth nila. Or the distance nila from H3 pala. Okay, so AS1, AS2, ayaw mag-straight, no? Sira na yata yung pen ni classmate, AS3. Tapos, ito yung ating AS4. Okay? So, sukatin natin yung kanilang distance from H3 as our reference. No? Kasi nga sabi sa problem, calculate the location of the plastic centroid from H3. Okay? So, sukatin natin, guys, no? And by the way, given tayo ng steel cover pala, 75 mm on all sides. Okay? So, masolve natin. So, 75 to yung yung AS4 natin. Okay? Yung ating unang bakal from H3. So, 75 mm yan. No? Gets naman nyo kung bakit. Okay? So, yung AS3 natin, ano lang yan. Paano kunin niya, classmate? 350 minus, alam natin, distance na to. Dito na lang para mas madali ma-figure out. 75, di ba? 75 yan. So, 350 minus 75, ilan yun? 350 minus 75, 275. Okay? Para sa ating AS3. Okay? So, for AS2, masolve din natin yan. Okay? So, ano naman yan? Paano naman yan? Edi 350 plus alam natin, distance na to. Pumapaling, no? Ayan. Alam natin, distance na yan, 75. Kasi nga, on all sides, di ba? On all sides. Yun yung distance ng bakal or the centroid ng steel bars natin from the face of the column. Okay? So, yung pinakamalapit na face niya, 75. Okay? Kasi on all sides. So, ayan, kung 75 dyan, di 75 din dito. Ayan. Ganon, no? Ganon. Yung drawing pala natin, not to scale, no? By the way, not to scale yan. Okay, so, paano yan? Di 350 plus 75. 350 plus 75. 425. Tapos, yung AS1 natin, okay, paano AS1 natin, guys, no? Di ano lang yan. Yung distance niyan from H3, di magiging 350 plus 450, no? Pero magma-minus pa tayo ng 75 kasi 75 din to. Okay? 75 din to ang distance na to. Okay? So 350 plus 350 plus 450 minus 75. So 725. Okay? So, kailangan din natin yung mga concrete, no? Kailangan din natin yung mga concrete. And di ba yung mga forces ng concrete, nag-act yun sa centroid ng section. Okay? Since tinati natin section sa dalawa, so dalawa yung magiging concrete forces natin. So, for our concrete forces, mag-akin sa centroid. So, dito yun, no? Ito muna yung para sa CC2. Okay? CC2. Tapos ito yung sa CC1. Okay, CC1. So, ano yung distance na ito? From H3. So, magiging distance niyan from H3 since nag-act nga siya sa gitna ng ating section. And sinsinati natin, no? Yung perpendicular dimension niya is 350. So, di-divide lang natin yun sa 2. Kasi nga, sa gitna. Okay, so 175. So, for our CC1 naman, extend na lang natin yung CC1 natin. For our CC1, ang magiging distance niyan ay, syempre yung kalahati nito, no? Yung kalahati niyan, kasi nga nag-aak yan sa gitna. Okay? And this is the perpendicular dimension. So,
Diyan natin kukunin yung kalahati. Mas magpa-plus pa tayo ng 350 kasi distance is from H3. So, 350 plus 450 over 2. So, ang distance niyan is 575. Okay? So, ayan, pwede na natin kunin yung X-bar natin. Plastic centroid from H3, which is the rightmost, no? Rightmost face of the column. Okay? So, ayan, pwede na natin kunin. So, mag-ano muna tayo, no? Kunin muna natin yung forces. Kasi yun yung step 1 natin, forces. Okay? So, yun guys, no, kunin na natin yung forces, okay? So, kunin lang natin itong mga forces na, ano, na dinadala or, ang tawag dito? Basta yun, no? Yung mga forces na ating steel reinforcement, pati ng mga, ng concrete, okay? So, kunin lang natin individually, tapos yung ano natin, CC1 saka CC2, okay? So, by the way, no, apply ulit tayo ng, displaced concrete, okay? So, CS1 natin is going to be AS1 tapos FY, okay? Na yielding condition tayo lagi pagdating sa pagkuha ng ating plastic centroid, no? So FY talaga gagamitin natin. Okay? So magma-minus tayo ng 0.85 F'(C) kasi displaced concrete, okay? So for CS2, ES2 lang 'yan, no? ES2. Tapos siguro copying ko na lang 'to, no? Kasi ganoon din yung gagawin natin para sa CS2, okay? For our CS3, AS3, tapos, yun lang ulit. Oops, nawala, no? Wait lang, guys. Ayun. So, Fy minus 0.85 F'C, okay? So, lastly, para sa last na steel bar natin, AS4, tapos Fy minus 0.85 F'C, okay? So, ayun, kunin na natin to individually muna, bago na yung, mamaya na yung concrete, okay? So, yung AS1 natin, kung mapapansin nyo, dalawa lang, no? Dalawa. Tapos, yung ano natin, guys, no? Yung steel bars natin, or yung diameter ng steel bars natin, consistent all throughout. So, 25 mm yan lahat, no? Hindi na nagbabari. So, ayan. So, paano AS1 natin? 2 times pi over 4, 25 squared. Tapos, Fy natin is 415 minus yung displaced concrete 0.85 tapos F'C natin is 35. Okay? Tapos kung mapapansin nyo, same lang yan dito. Pag tinignan nyo, no, yung CS2 natin, same lang, no? Kasi dalawang 25 mm. Tapos, Fy natin, always kasi tayo in yielding condition. So, Fy pa rin. Tapos, displaced concrete. So, kukupin ko na lang. Copying ko na lang yan, guys, Ayan. Tapos, yung para naman sa ating CS3, apat na sila, okay? Apat na bars na. So, 4 times pi over 4, tapos 25 squared. Tapos, Fy natin dyan, no? Excuse me. Fy natin dyan is 415, tapos 0.85 times 35. Okay? Tapos, yung CS4 natin, 4 times pi over 4, 25 squared ulit. Tapos, copying ko na nga lang to. Ayan. Diskarte lang, no? Diskarte. Okay? So, una natin individually yung mga forces ng ating steel. Okay? So, dun muna sa una, that's going to be 2 times pi over 4, 25 squared, tapos 415 minus 0.85 times 35. So, ang value nito ay 378,218.3031 Newton. Okay, store natin to sa letter A, no? Ayan. Tapos kung mapapansin nyo, yung CS2 natin, same lang, no? So, letter A na rin yan. Okay? So, for CS3, okay? So, 4 times pi over 4, tapos 25 ulit yung ating diameter, times 415 minus 0.85 times 35. Okay, so ano ka natin value dito ay 756,436.6061 Newton. Okay, store natin to sa letter B. And again, yung ating CS4 is same lang sa CS3, so letter B lang ulit. Okay. So, ayan, yung mga naman, CC, no? Okay, CC1 tapos CC2. And for CC, okay, 0.85
F prime C, AG1. Okay, kasi nga CC1. Tapos yung para sa CC2, 0.85 F prime C, tapos AG2 lang ulit. Gets yan, no? Gets. Tapos yung, okay, so for ano dito, salpakan na natin, no? 0.85 F prime C natin, 35. Times yung AG1 natin, guys, na-compute natin AG1 kanina, no? Ayan, no? 146250. Okay, so 146250. Tapos yung sa baba, 0.85, F prime C natin, 35. Times AG2 natin na 192500. Okay, so 192500. Okay, so solve lang natin. Okay, 0.85 times 35 times 146250. So ano ka natin dito ay 4350937.5 Newton, and let us store that value sa letter C. Okay? For our ano naman, CC2, 0.85 times 35 times 192500. It's going to be 5726875 Newton, and let us store that value sa letter D. Okay? And finally, kunin natin yung resultant. Okay, step 2. Okay, resultant. Resultant. So, ano ba yung resultant? Diba yung resultant natin is summation lang ng forces. Okay, summation nyo lang guys, no? So, makuha natin yan. So, R is equal to, okay, alpha A. As for our CS1, plus CS2 natin alpha A ulit, plus CS3, nasa B, plus CS4, nasa B ulit, plus CC1 or ano natin, concrete 1 is nasa C, plus concrete 2 nasa D. So, ang total nito or the summation or the resultant is going to be, ang resultant niya is, na-solve natin is 1234712.32 Newton. Okay, and let us store that value sa letter E. Okay. O, last step, masolve na natin yung ating X bar. Okay. For X bar PC, okay, or the plastic centroid, ano lang yan, 'di ba? Barignon. So, Rx bar PC is equal to, okay, yung mga, distances nila, okay? So, for CS1 natin ay may distance na 725 from H3. Plus, CS2 natin na may distance na 425 pala, no? 425. Okay, so 425 plus CS3 natin, okay, na may distance na 275 guys, 275 from H3, plus CS4 natin na may distance na 75 from H3. So, ayan, no? Yung R natin naka-store sa letter E. Okay, yung CS1 natin naka-store sa letter E. Yun din yung CS2, no? Plus CS3 natin naka-store sa letter B. Plus yung ating CS4 na naka-store sa letter B. And may nakalimutan tayo, no, yung mga CC natin. CC1 natin na may distance na 575. Okay? Plus CC2 na may distance na 175 from H3 or the rightmost. And yung CC1 natin naka-store yan sa letter C. And our CC2 is naka-store sa letter D. Okay? So, therefore, makukuha na natin yung X bar natin. Ano lang to, shape solve guys, no? Ayan, ayan yung buong equation, no? So, kung sinasabayan nyo mag-solve, solve natin. 725 plus alpha A, 425 plus alpha B, 275 plus alpha B, 75 plus alpha C, 575 plus alpha D na 175. So, shape solve lang natin, okay? So, makuha natin value dito ay 340.4595775 mm. Or in 2 decimal places, makukuha natin value is 340.46 mm. Okay, so box na natin yan. Check natin kung tama tayo. Okay.
So, for our problem B, 340.46 and nakuha natin is 340.46. So, tama na tayo dyan. Okay? Nakadalawang item na tayo. Okay? For our problem C, calculate the critical buckling load of the column for bending about x-axis. Okay? So, bending about x-axis to, compute natin yung critical buckling load, no? So, ano na natin to, nadaanan natin to, no, yung critical buckling load. So, ano ba ibig sabihin yung critical buckling load na yan, guys, no? Ayan, so, paano itong letter C? Ayan. Critical buckling load, o minsan tinatawag na Euler's buckling load. Okay? So, yun yung PC, no? PC. Okay? So, na-discuss natin yun, nadaanan natin yun. So, sige, labas na lang din natin yung formula. Ayan, no? So, ito guys, ito yung mga necessary formula na kailangan natin dyan. Okay? So, ayan ito yung sinasabi ko sa inyo, yung column axial load capacity. O, minsan tinatawag na critical buckling capacity. O, madalas, Euler's buckling capacity. Okay? Pero pare-pareho lang yan, no? Critical buckling load, pare-pareho lang yan. Okay? So, ayun yung formula natin, no? Pi squared EI effective over KLU squared, no? So, first things first, kailangan natin malaman yung ating K value. K value. Kapag sinabing restrained, hindi pinapayagang gumalaw, okay? So, ibig sabihin, may nagre-resist. Okay? So, ibig sabihin, pag hindi siya, or restrained siya sa rotation and translation, ano ba itsura ng support nun, no? Okay, so sabihin natin ito yung column natin. Ayan. Kapag sinabi restrained ka in rotation and restrained in translation, okay. So may mga humaharang doon para mag rotate or movement. Tapos may humaharang din para mag-translate. Okay, so probable no, ito ay isang peak support. Okay? Ayan, so peak support yung ating top. Ito yun, no? Rotation peaks and translation peaks. Ayan yung ating top. Tapos, yung pangalawa daw, yung bottom natin is rotation free and translation restrained. So, sige, drawing natin, no? Pag sinabing rotation free, pwede siyang mag-rotate. So, ano ba yung mga support na pwede siyang mag-rotate? Di ba, pin support, di ba? Pwede siyang mag-rotate. Ina-allow yung rotation dyan. Pero, yung translation niya is restrained. Okay, so ganyan yun, di ba? So, most probable, yung ating bottom support is pin. So, pag fixed pin, guys, no? Kung mapapansin nyo dito, pag fixed pin, this is fixed support and this is pin support. So, most probable, 0.7 yung kanyang K value. And by the way, guys, dito tayo titingin na theoretical K value. Okay, so nagets nyo kung bakit? Gets nyo kung bakit? Yung ating daw top support is restrained in both rotation and translation. Meaning, may magre-resist ng kanyang forces para mag-rotate and para mag-translate. Okay, so, ang support doon is fixed. Para naman sa bottom support, pwede daw siya mag-rotate pero hindi siya pwede mag-translate or may humaharang na forces sa kanyang translation. So, most probable that is pin support. Kasi yun lang naman yung sa pin support, pwede ka magka-moment. Ay, di ba? Wala kang moment no kasi hindi naman yan nire-resist. Unlike sa peak support, nire-resist yung moment saka yung ang tawag dito. Ay, nagkakaroon ka ng reaction pala. No? Reaction pala tawag doon guys, naalala na ni classmate. Reaction, okay? So, ayun. So, meron na tayong K value, no? 0.7. Okay? Tapos, ano yung LU na yan? Ano yung LU? No? Guys, no, yung sinasabi na LU na yan is unsupported length. No? So, unsupported length. Meaning, yun yung whole length no, ng ating column na walang support. Kasi nga unsupported. Tinagalog lang no? Lolo ko. O, ayan. So, ang ating unsupported length, wala naman sinabi kung may support sa midspan or what, or so may support sa kung saan mang kung saan mang part. So, i-assume natin length ng column, yun yung unsupported length. Okay, so 16 meters, no? Tapos, ayan, yung EA effective, compute natin yan, no? Gagamitin natin tong effective flexural rigidity na tinatawag. So, masasolve natin yan, no?
Okay, so 0.4. Ang ating ano pala guys, no, modulus of elasticity pagdating sa concrete is 4,700 square root ng F prime C, okay? F prime C. And ang F prime C natin is 35 MPa. So ang kapal na naman, ayan, 35 MPa, di ba? Okay, tapos times natin yung gross inertia natin. Paano natin kukunin yung gross inertia? Ayan, so paano natin kukunin yung gross inertia? Okay, iwan muna natin yan dyan. Isosolve natin yan guys, no? Gagapangin natin yan. Tapos, yung ano natin, yung K natin is 0.7. Tapos, kailangan guys, naka-mm yung LU nyo, no? Naka-mm yun. So, 16,000 mm yan, di ba? Pag kinonvert mo to sa mm, times 1,000, di ba? Tama ako doon. Squared natin. So, ayan, paano na natin kukunin yung gross inertia? Letter L yung ano natin, yung ating figure. Drawing muna natin yung figure natin. Mabilisan drawing lang. Bakit, oh? Yung guys, no, ayan yung ating gross figure o gross figure. Kunyari, gross na may hinahanap, so huwag na natin lagyan ng bakal. So, ayan, no, kunin natin yung mga dimension. So, by the way, no, critical buckling of the column bending about x-axis. So, ano ibig sabihin nun? Drawing natin. So, ibig sabihin, bending about x-axis, guys. Pag ganyan yan, no? Bending about x-axis. Okay? Magbe-bend siya about the x-axis. So, ibig sabihin, ganyan yung itsura niya, no? Okay? So, ibig sabihin, guys, kailangan natin dito yung y-bar. Okay? Kailangan natin yung y-bar para makuha natin yung inertia niya. Kasi, bending about x-axis, so kailangan natin yung, tawag dito, moment of inertia niya about x-axis din. Okay? So, naalalapay natin yung figure, di ba? So, pwede natin itong pangalanan na AG1 tas AG2. Okay? Pwede natin pangalanan yan, di ba? AG1 tapos AG2. Okay? So, unin natin yung dimension. Kailangan natin yung height. Ayan. 325 saka 550. This is 325. Tas ito, 550. Okay? 550. So, kayo guys, saan kayo nagre-reference pag kumukuha kayo ng ng y-bar, no? Saan kayo nagre-reference? Dito na lang sa baba. Dito na lang sa baba. Dito ang ating reference sa baba. Bakit? No, kasi kompleto yung natin. Kompleto yung makukuha nating height kapag sa baba tayo nag-reference. Kasi, kung mapapansin nyo, putol yan, no? Putol yan dito, no? Pag nag-reference ka sa taas, kunyari, reference mo dito, putol yan, no? Putol to. Putol tong part na to. So, sa baba na lang. Okay? Pero kanya-kanyang diskarte yan, guys, no? Pero ako, ganito na diskarte ko. Okay? So, kunin natin yung y-bar, no? Paano natin kukunin yung y-bar? Barignons lang, Barignons, no? Walang kamatayang Barignons theorem. Okay, so, excuse me. Meron na tayong, ano ba yung Barignons theorem? Di ba yun yung area total? Tapos, y-bar is equal to, area 1, tapos y1 plus area 2, y2. Naalala pa to statics to. Yan, no, naalala pa yun, no, statics lang yan, no, yung Barignons theorem natin. Tapos gagamitin pa rin natin yan hanggang ngayon. So, ayan. Paano natin gagawin yan? Okay? So, kunin muna natin yung mga mga y value natin in reference sa reference natin. So, ayan, paano ba? Saan ba yung gitna nito? Tapos saan yung gitna nito? 'Di ba? Ganun yung pagkuha ng nun, 'di ba, ng mga y. Kunin na natin. So, ito, basically, ito pala is since rectangle, 325 over 2 pala yan, no? Kasi kalahati, no? Y bar niyan kalahati. Tapos ito, ang y bar pala niyan, ang y pala niyan is 550 over 2. Ganun pala yon, no? Ganun pala pagkuha nun.
Okay, so gamitin lang natin yun, no? Meron tayong area total, nakuha na natin kanina. Ayan, 338,750. Okay, so 338,750. Tapos yung Y bar natin, yung Y bar ng buong figure or the centroid ng buong figure. Okay? Tapos yung area 1 natin, nakuha din natin yan. 1,462,50. Okay? So 1,462,50. Tapos yung Y1 natin is ito nga 325/2. Oh, lagay mo diyan 325/2. Plus ang ating area 2 is 1,925,00. So lagay lang natin 1,925,00 tapos ano yan 550/2 no, yung y niyan 550/2. Tapos makukuha natin y bar no, bali shape solve lang no. Pero ganun yung diskarte ko guys no, pero tignan nyo mamaya papalabas natin to. So 338,750 alpha x is equal to 1,462,50 325/2 plus 1,925,00 550/2. Okay, so y bar niyan ay 226 no. Ano y bar niyan is 226.4298893 mm. And let us store this value sa letter A. Okay? Let us store that value sa letter A. Tapos makukuha na natin yung moment of inertia niyan, no? About x-axis. So, pangalan natin I new x. Okay? So, ano ba yun? Paano ba kunin yan, classmate? Paano yung I new x na yan? Eh di ano lang, no? Summation ng ix. Okay? Summation ng ix plus yung ating ano, area. AI na lang, no? Kunyari area. Kung ano mga area kino-consider natin. Tapos, yung ano, di ba ano to, AD squared? Ayan, naalala yan, AD squared yung pala yun, no? Summation ng ix plus yung ating AD squared, no? So, okay, kunin na natin. Okay, so yung ix natin, dalawa, no? Dalawa. Isang pang area 1, tapos isang pang area 2. So, makuha natin yun. Eh, ano bang moment of inertia, no? Note natin. Ang moment of inertia kapag rectangle is BH cube over 12. O ba't paling? O rotate natin. Yun yung ma-rotate, no? Huwag na, tatagal pa eh. Ayan. Basta gets naman, nababasa, no? Bakit ganyan? Bakit ganyan yung ano natin, yung moment of inertia? Ganyan talaga yung formula yun. Wala tayong magagawa, no? Di na tayo mag-integrate pa dyan, no? Kasi rectangle naman to. So, ano na yan? Yan na yung gagamitin natin. Sa ako mapapansin nyo, guys, no? BH cube yan, no? B saka H. Ano yung consider natin B saka ano yung consider natin H? Since ano naman to, since IX naman yung ano natin, and anong tawag dito? About x-axis naman yung tinutukoy, no? Ayan, bending about x-axis. So, IX yun. Ang magiging base natin is yung, ito, ayan. Ito yung base natin. Tapos, ito yung height, no? Kasi, di ba yung BH, yung base sa height lang naman yan. So, ayun, no? Kung nalilito kayo, kasi nalilito rin ako minsan, review nyo na lang yung statics nyo, okay? So, ang B natin dyan for the area 1, no? Ito muna, yung area 1 muna natin. Ang B natin dyan is, given tayo dyan, guys. Ayan, 450, okay? 450, ang ating B. Malag ba? Sana hindi. 450, tapos ang height natin dyan ay consider is 325, no? So, 325 cube over 12 plus dito naman, no, anong base niyan? No, meron din tayo diyan, 350. 350 ang ating base diyan. 350, tapos ang height niyan is 550. So 550 cube over 12, okay? So ano naman yan yung AD squared na yan? Ano naman yung AD squared na yan? Ano lang yan? Area times yung ano nila, difference in centroid, yun siguro, no? Ewan ko ano yung tamang term, guys, no? Nakalimutan ko na yung statics ko. That was, ilang sems na yun, nakalipas.
So, basta ganito formula nun, no? Ayan, 1,4,6,250. Ano to kasi parang transform formula yata to. Transform formula of inertia. Basta gano'n, 1,4,6,250. Tapos, yung y bar mo, para kasing ano to, no? Yun, yung y bar mo minus yung individual y bar nila. So, minus 325 over 2 squared, no? Para kasi mangyayari dito, guys, no? Y bar minus y, kung ano man yung ano area na kino-consider mo. Okay? O, tapos yung para sa ano, sa area 2, 192,500 times alpha A, naglalag na, no? Tapos minus 550 over 2. Tapos squared ulit natin, no? Tapos ayan, no? Salpak lang natin sa calc yan, makukuha natin yung I new x natin. Okay? Ayan yung buong formula, no? So sabay-sabay tayo mag-solve. So yun guys, no, nakuha nating ano dito, value dito na I new x ay 7191.755314 times 10 raised to 6 mm raised to 4, okay? Ayan, so ano, highlight na lang natin, no? Ayan. Tapos store natin to sa letter B na lang siguro. Okay? O, letter B. Store natin sa letter B. Tapos, ano nang gagawin, no? Ayan, meron ka ng value dito. Ng gross inertia mo. Na-store sa letter B. Di pala to, ano, no? Mali pala yung tinitignan ni classmate, no? Mali yung, ano, guys, no? 1 plus beta DNS pala to. Ayan. So, 1 plus, block natin. 1 plus beta DNS. No, ano yung beta DNS? Ano yan? Basahin natin. Okay? Wala pala. No, nandun sa concept yon. Wala pala, no? So, ayan. Ano ba yung beta DNS? Guys, ano lang yon, no? Sustained load divided by total factored, no? Total factored load. So, paano yan, classmate, no? So, compute muna natin total factored load. Okay? So, given tayo ng mga service load dyan, guys, no? Ayan, PDL 32 kilonewton. Tapos yung live load natin is 5250. So, kapag in-apply nyo to ng load combination, ang mag-govern dyan, 1.2D plus 1.6L. Okay? Pwede nyo i-try yung 1.4D, pero di ko na itatry yon. Kasi bakit? Mas malaki yung live load eh. Saka yung din dalawa lang yung applicable na load combination para sa ganitong type na load. So, di ko na tatry 1.4, no? Pwede nyo i-try, pero promise, mas maliit yun. And di ba kinukuha natin, mas malaki. Ayan. So, 1.2 na ang dead load. Ano yung dead load? 3.2. Okay? 3,200 plus 1.6 ng ano yung ating live load? 5,250. Okay? 5,250. 5,250. Tapos, ano yung sustain dyan, classmate? Sustain dead load yan, guys. No? Sustain dead load. Oh, edi ilalagay lang natin dito is 1.2 tapos 3.2. Okay? Nagets yun, no? Kung nalilito kayo, balikan nyo yung concept. No, nandun sa, sa unahan ng video. Okay? So, ayan. Basta ganun ko siya pinakamadaling ma-explain. Sustained dead load over total factored load. Okay? So, ayan. Ratio na natin. 1.2, 3,200 over 1.2, 3,200 plus 1.6, 5,250. Okay, so lumabas dito ay i-fraction ko na lang no 16 over 51, guys. Ay, pa-fraction na lang natin no 16 over 51. Okay, so 1 plus 16 over 51 pala to. Ayan. So, makukuha na natin yung ating EI effective. No? Usog-usog lang natin itong mga ano natin. Para may space. Ayan. So, nakuha na natin yung EI effective. Ang ating EI effective or the effective flexural rigidity na natin natawag is 0.4 tapos modulus of ano to?
Modulus of elasticity ng concrete is 47 times square root ng F prime C, which is 35, times gross inertia natin na store sa B, 1 plus 16 over 51. Okay, so nawa natin value dito ay haba eh. Ito na lang. 60886.65954 times 10 raised to 9. And by the way guys, ang ano nito, ang unit nito is Newton mm squared, no? Ayun ang units niya, no? Kapag flexural rigidity, okay? Newton mm squared. Okay, so highlight natin. Tapos store na rin natin to sa letter C, okay? Store natin sa letter C. Okay, and now pwede na natin kunin yung ating critical buckling load, okay? So, aruan ko na lang dito guys, no? Ayan. So, ang PC natin is equal to pi squared, okay? EI effective, store sa letter C, over, wala, over, KLU squared. Ayun na, magagamit na natin KLU squared. 0.7 times, yung L natin or LU natin, unsupported length is 16 meters. Pero wala natin mm, no? So, 16,000 mm. Tas squared. So, makuha na natin yung ating critical buckling load. So, pi squared alpha C over 0.7, quantity mo na 0.7 times 16,000 squared. Ang nakuha natin dito ay 479,0555.189 Newton. Okay? Against ba yun? Ba't naging Newton? Kasi guys, no, yung effective nyo, ang unit nito is Newton mm squared. Okay? So, basically, magka-cancel to. Ayan, Newton, no? Saka load eh. O, di Newton yun. Tapos, kailangan natin, guys, is kilonewton, no? So, divide nyo lang to sa divide nyo lang yan sa 1,000. Magiging lumabas dyan is, ayan, 4790.56 kilonewton. And, box mo na yan. Tapos, check natin kung tama tayo. Ayun, no? Tama, no? Kahit magulo yung pagkaka-explain, tumama pa rin. Ayan, 4790.56. Yung guys, no, nakakatatlong, tatlong question ka na, dalawa na lang, no? Mape-perfect mo yung quiz, okay? So, naka 30 points ka na, huwag kang susuko, kaya may perfect yan. Okay? So, for our, letter D. Oops. For letter D, ay nahanap is calculate the nominal actual capacity of the column at balance condition in kilonewton for positive bending about y-axis. So, ayan na naman, no? May sinabi. Positive bending daw. Ayan yung y-axis natin. Positive bending about y-axis. So, pag ganyan, no? Ayan. So, ano natin dyan? Ano ang ECCF natin dyan, no? Kasi nga, sinabi is positive bending about y-axis. So, ganun lang ulit, no? Ang ating ECCF dyan ay ito. Bakit? Dyan nakaturo yung moment, no? Yan yung magko-compress. Okay? So, alam ko na drawing na natin nakaraan, no? Na-explain na rin natin yung mga ganyan-ganyan, mga moment about everywhere. About everywhere, no? Explain na natin yan. No? Basta guys, no, kung saan nakaturo yung moment, doon yung ating extreme concrete compression fiber or the ECCF, and mahalaga yon, no? Sobrang mahalaga yon. Bakit mahalaga yon, classmate? Kasi kung nasa ECCF, doon tayo nagsusukat ng lahat ng ating effective depth para sa bakal and sa concrete, no? So, ayun, no? May malinaw yon, no? Okay? So, ayan. Paano ba? Ayun lang. Okay. So, una natin, kunin daw natin yung nominal actual capacity. So, ano ibig sabihin ng PBN, na PBN? Okay? Nominal actual capacity. Ayun, guys, 'di ba? And ang first step natin, no, kapag balance condition, 'di ba? Ine-equate natin yung ay ito, 'di ba? Lagyan na lang natin at balance condition.
FS1 is equal to Fy, okay? Ano ulit yung FS1? Yun yung farthest or the extreme steel bars from the ECCF. So, in that case, ang ating extreme steel bars or ang ating FS1 is yung AS1, no? Kasi yun yung pinakamalayo, okay? So, ayun na pala guys, no? Mapapansin nyo, yun na rin yung mga effective depth nun, no? So, okay itong problem na to, no? Hindi siya ganong, kasakit sa ulo. Okay, so, ayan. Kunin muna natin yung stresses, okay? First step is balance condition, Fs1 is equal to Fy. Okay, so, kunin natin yung stresses. Stresses, ayan. Stresses, or the actual steel stress. So, for Fs1, no, di na kailangan i-solve yan, guys. Okay? Hindi, kailangan natin pala yung C value, okay? C balance value. So, ayun pala yung nakalimutan nating step, no? Okay. So, Fs1 is equal to Fy. Therefore, ang Fy natin ay 415 is equal to 600 D1 minus C balance over C balance. Okay. And ang D1 natin, kung mapapansin nyo, ano, yun yung mga pinagsusolve natin kanina, no? Okay, okay itong problem na to. 725 daw. Okay. So, 725. And makukuha natin yung C balance natin by the use of the sheep solve. Okay? So, 415 is equal to 600 725 minus alpha x over alpha x, which is our C balance. Okay? So, ang nakuha natin value ng C balance dito ay processing, no? Processing. Ang nakuha natin value ay 428.5714 286 mm. Store natin to sa letter A. Okay? And therefore, pwede na rin natin makuha yung ating A balance. And how do we solve for A balance? Again, we will use the relationship of A is equal to beta 1C. Okay? And for our beta 1, ang beta 1 pala natin guys is kasi F prime C natin is equal to 35. This is greater than 28. Therefore, beta 1 natin, gagamitan natin ng formula, yung favorite natin formula, 0.85 minus 0.05 over 7. F prime C minus 28. And ang F prime C natin, 35. Therefore, ang beta 1 natin is 0.85 minus 0.05 over 7. Tapos, 35 minus 28. 0.80. Okay? So, therefore, masolve na natin yung ating C balance, no? Didiretso ko na, guys, no? Di ko na padadaanin sa, dun sa kulay dilaw, okay? So, times na lang ako ng 0.80 sa, sa C balance, okay? 0.80 times alpha A. So, ang ating value dito ay 342.8571 for 29 mm. Okay? So, letter B. Store natin yan sa letter B. And para mas maganda, no, mas makita natin yung figure na mas maayos, drawing natin. Ayan. Okay guys, extend ko lang Sana wag kayong mainip. Ayan. Tapos ito. Oops. Ayan, no. So, ayan. Na-extend na natin. Okay. Pwede nating i-plot yung ating mga C saka A. Okay. So, natin dito na lang. Okay. So, sabi ang value daw na ating C balance ay for approximately 428, no? So, saan yan, no? 428 meaning yung ating AS2 is 425, no? From the ECCF. And since nung tayo nagsusukat ng lahat ng dimension, no? Approximately nandito yan, banda onte, no? Lumagpas lang siya ng onti ng AS2 or the D2, no? Effective depth nung AS2. So, C balance dito yan. Okay? So, ayan. Drag natin pababa.
So, for our A-balance, no, plot na lang din natin yung A-balance natin. Ang value nating A-balance ay 342 approximately, no, mag-approximate lang tayo. So, since yung AS2 natin or the D2 natin is 425, yung AS3 natin is 275. So, napagitna, no? Napagitna kasi, ang value nito ay 342. So, napagitna lang siya dyan. So, let us say na siguro nandito yung ating depth na compression block. Ayan, okay? So, A balance. Let us say na nandyan yung ating depth ng compression block. So, therefore pala ang ating area ng concrete na i-consider mamaya is dito lang, no? Wait lang. Oops. Magiging area ng concrete natin, guys, is ito. No, ganda natin na konti. This is going to be the area of our concrete. Ayan, no? So, hindi siya lalagpas dun sa kabila or sa kabilang section since kinat natin, hindi naman siya lalagpas dun, which is good, no? Ano problema dun? Okay? So, ayan, no? So, yung niyan, yung ating, CC will actually act sa gitna nung A balance, okay? So, possibly nandito yan, no? Extend na lang natin. Ayan, dito. Okay? So, ayan, pangalanan natin tong CC. Ayan. So, therefore, guys, no, since ang approach natin, kung naalala pa, no, ang approach natin is, uy, ayan, paleng, no? Wait lang. Ganda natin ang ating drawing. Ayun, okay. So, ayun, no? Since, yung kung mapapansin nyo, guys, yung AS2 natin, AS3, saka AS4, is pasok sa depth ng compression block. Therefore, apply natin yon ng displaced concrete, no? Tapos, ang mga bars natin na under compression is AS2 saka AS3. Okay, so I hope gets na yun, no? Gets na yun, no? Yung kung saan nanggaling yun. O, hindi pa rin gets, guys, no? Dahil mahal na mahal ko kayo, lagay natin dito. C will determine if bars is compression. Okay? So, yung A balance natin, A will determine if bars is with displaced concrete, no? Ayan, so hope na gets yun, guys, no? Ayan. So, ayan. Solve na natin. Okay? Stresses tayo, stresses. So, for FS1, no, since in-equate natin yan sa FY, no, since, na yan, 415, kahit isolve nyo yan, guys, okay, and this is greater than, ay equal to FY, therefore, yield, okay, yield condition yan. For FS2, pansinin nyo, yung FS2 natin, pasok ba siya sa loob ng C? So, therefore, that will be in compression. Tama, compression. So, ang gagamitin natin formula dyan ay 600 C minus ano yung dito natin? 425. No? In compression yan. Kasi kapag inuna mo yung D, tapos A, tapos divide mo sa A, magne-negative yun, no? Okay? So, I hope na-gets din yun, no? Na naka-encounter na tayo ng mga ganun sa previous example natin. So, for our FS3, okay, in compression ulit, ang effective depth niyan ay 275, guys, no? 275 over
alpha A. Tapos, ang ating FS4, lastly, is 600 alpha A minus 75 over alpha A. So, since pinalat natin, AS1 lang yung tension bar, no? Tension. Okay? Tapos, the rest ng mga bars is in compression. So, ayun. Solve na natin yung actual steel stresses. Okay? So, 600 alpha A minus 425 over alpha A. Ang actual steel stress nito ay 5, no? 5 MPa. Sakto yan. Kahit try nyo i-solve, 5 MPa. Tapos ito, yung FS3, 215 MPa. Tapos yung last is 495, no? So, compare lang natin. Okay, this is less than Fy, therefore, not yield, no? We will use this since hindi siya nag-yield. Okay? Ito rin, less than Fy, therefore, not yield. So, we will use this. And this is greater than Fy, therefore, yield siya, no? We will use 415 MPa. Okay? So, ayun, pwede na tayo mag-solve ng forces. Okay? Forces na tayo. Forces. So, for our T1, no, since outside siya ng C value, that will be in tension. Okay? So, T1, pa natin T1. Tapos, CS2, CS3, CS4, tapos CC. No? Isa lang yung CC natin, guys, no? Kasi mamaya, explain ko. Okay? Isa-isa lang. Okay? For T1, that would be AS1 FY. No? Since, inequate natin yan sa FY, that will be in yielding condition. So, we will use FY. Okay? For CS2, in compression, pero hindi siya pasok na hindi siya pasok na ating A value. So, therefore, di tayo mag-apply ng displaced concrete. So, AS2, FS2 lang. For CS3 and CS4, which is pasok sa value ng A balance or the A value, pasok sila sa depth ng compression block, we will minus the displaced concrete. Okay? We will subtract the displaced concrete. So, AS3, tapos FS3, no? Since ito hindi ito nag-yield, minus 0.85 F prime C. Tapos for CS4, AS4, tapos nag-yield yan, FY. Diba? Nag-yield siya. Tapos, displaced concrete ulit kasi pasok siya ng depth ng compression block. Okay, for RCC, iwan ko muna yan na 0.85 F prime C A conc, no? Okay, so ito muna tayo sa T1. Excuse me guys. Ayan. For AS1, ayun ay dalawang 25 mm. Okay? Tapos FY, 415. For AS2, dalawa ulit yon, no? 2 times pi over 4. 25 squared. Tapos, ang Fs natin, gagamitin natin yung Fs niya kasi hindi siya nag-yield. So, 5. Okay? For AS3, apat na yun, apat na 25 mm. Tapos, ang Fs3 natin dyan is 215 minus 0.85 times 35. Tapos, for AS4 naman, no, apat ulit yun, 25 squared. Times 415, since nag-yield siya, now we will use Fy, minus 0.85 times 35. Okay, so ito muna, no, solve muna natin to. Okay? And try natin salpak sa calcu. 2 times pi over 4, 25 squared times 415. Bali na ito ay 407,425.2973 Newton. And we can store that value sa letter C. Tapos, yung CS2, lumabas dito ay 4908.738521 Newton, and let us store that value sa letter D. Okay? For our CS3, 4 times pi over 4, 25 squared, tapos 215 minus 0.85 times 35. Okay? 363,737.5244
Newton, and let us store that value sa letter E. Okay. So lastly, for the steel reinforcement, that's going to be 4 times pi over 4, 25 squared, 415 minus 0.85 times 35. Okay. So, ang ating value dito ay 756,436.6061 Newton. And let us store that value sa letter F. Okay. Okay. And for our CC, no, 0.85. Tapos, E'(C) natin 35. And ano yung area ng concrete na i-consider natin, guys, no? Since hindi siya lumagpas sa kabilang, section na kinat natin, we will just use yung, length times width, no? So, kung ano man yung depth na to, yan, kung ano man yung depth na yan, di ba depth na yan is letter A? Oh, edi 550 times A. Okay? So, 550 times A lang. 550 times A. Which is, ang A natin is nakastore sa letter B. Okay? Tama ba? Okay, tama. So, anong value niyan is 0.85 times 35 times 550 times alpha B. So, ano ating value dito ay, okay, 0.85 times 35 times 550 times alpha A. Okay, 7012500 Newton. And let us store that value sa letter M. Okay? So, para makuha natin yung PBN, no? Ano lang, summation ng forces lang, no? Summation ng forces. Ano ba yung summation ng forces yan? We will, be respecting the sign convention. So, ibig sabihin, kapag tension, guys, no? Pag tension, I will consider that pababa. Tapos, kapag compression, pataas. So, anything besides ng ES1 will be in compression. Yung T1 lang yung in tension. So, T1, tapos ito, T2, di pala to kasama. Sorry. Oops, nangyari. What happened? So, yun guys, no, nabura. Nabura yung figure natin. Di ko alam kung bakit, no. Pero, balikan nyo na lang sa video, no, kung ano yung mga laman niyan, no. Pero, yun nga, no, summation lang ng forces tong, bali kasi tong, itong PBN na to, or the axial capacity, is just the resultant, no. Resultant. And, ano lang yan, pag magsasummation lang tayo, pero with respect sa sign. So, kapag tension, negative. Kapag compression, positive. So, magiging negative T1 plus CS2, okay, plus CS3, CS4 plus CC. Okay? So, magiging negative alpha C plus alpha D plus alpha E plus alpha F plus alpha M. Okay? So, ang PBN natin is going to be, okay, negative C plus alpha D plus alpha E plus alpha F plus alpha M. So, ang value is 7730. Okay. Ayun guys, no, nire-calculate ko pala to. Ang sagot pala dito ay 561,000, no? So, napansin nyo yun, no? Kung sinabihan nyo ako mag-compute, mali yung value ni classmate. Okay. So, again, 0.85 times 35 times 550 times alpha A. Alpha B pala dapat. No, alpha A nalagay ni classmate, no? Letter C pala yun. Oh. So, ayan, 561,000 dapat ang ating CC. Okay. So, ayan. Nasilip ko lang yun, no? Mali yung nakastore. Okay. So, ayan. Summation lang natin. So, ano natin dito ay 6327.66 kilonewton. Okay. So, box na natin yan, tapos check natin kung tama. Okay? 6327.66. Ayun. Tumama ka rin, no? Tumama ka na naman. Guys, no? Tumama na naman tayo. Okay?
So, ayan. Ganun lang, no? Nakasolve na tayo ng ganitong problem. No? Nakasolve na tayo ng ganitong problem before, no? Pero letter T. Pero yung approach, same na same pa rin. Wala namang pinagbago. Okay? So, ayan. Sige, last na hinahanap tayo. Calculate the ultimate axial capacity. Ulit. Calculate the ultimate axial capacity of the column at tension controlled condition. Okay, tension controlled naman kung yung condition natin hindi na balance, no. Madali lang ulit 'to. Okay, guys, no. Madali lang ulit. So, lagay natin dito letter E, no. Letter E. Ang kapal. Ayan, letter E. At tension controlled. Tension controlled condition. Okay? So, ano ba ibig sabihin kapag tension controlled, no? 'Di ba pag tension controlled, yung Fs natin doon equal sa 1,000 MPa, no? Naalala pa 'yon, no? Sa beam or sa ano, o sa beam natin na discuss 'yon, no? Kapag tension controlled, no, ang Fs natin is equal to 1,000 o yung strain natin ay is equal to 0.005, okay? Ayun, no, naalala pa 'yon, 'di ba? So, ganun lang, no? Kung paano yung ginawa natin sa balance condition, ang ganun lang din gagawin natin pag ano, tension controlled. So, again, i-equate natin 'yan, no? So, ibig sabihin, apat daw ang Fs mo. O, Fs1 is 1,000 MPa, okay? Ba't Fs1 ulit, classmate? Kasi nga guys, no, yung extreme, ayun na, bumalik na ba yung mga, hindi pa, no? Nawala yung mga figure natin kanina. Okay? So, yung kasi nga sinasabi, classmate, is yung extreme tension bars natin, is yun yung ano, yun yung ina-apply natin ng conditions, okay? Yung pinakamalayong bars from the ECCF is yun yung ano, yun yung ina-apply natin ng condition. So, in that case sa akin, pangalan nun is AS1, no? So, FS1, applyin din natin ng tension control condition, okay? So, ayan, solve na natin, no? So, equate lang natin yan sa 1,000 is equal to 600. O, D1 ulit, no? D1 minus C over C. C pala. Okay, C. Ayan. So, ayun, no? D1 natin, D1 ulit yung gagamitin natin. Yung extreme tension bars nga yung gagamitin natin. And ang value ng D1 natin is, ay, sorry guys, no? Namamaw si classmate, no? Nag-concert yata. Okay. So, 725, no? Pasensya na sa boses ni classmate, no? Hindi talaga kagandahan din. So, 725. Tapos, ang makukuha nating C value dyan ay ano? Okay. So, dissolve natin. C equal to 600. Tapos, 725 minus alpha x over alpha x. Alpha x guys, alpha x as R C. Okay. So, shape solve. Muntik pa kung anong masabi, no? Alpha x yon guys, alpha x. Ayan. So, processing, no? Tayo lang natin. Ang nakuha natin value ay 271. 271.875 mm. And actually, pwede na natin makuha yung ating A value dyan, no? Yung beta 1 natin, di nagbago, guys, no? Di naman nagbago yun, no? Ito at yun pa rin. So, copying ko na lang. No? Perks ng naka-iPad, no? Pwede kang kumopya-kopya lang. Oh, yabang ni classmate, naka-iPad. Hindi. Okay, so 0.80 times 271.875. Ano ko ating value dito ay 217.5 mm. No? So, pwede na natin din i-plot yan. Okay, plot na natin sa figure natin para mas maganda. So, iba natin yung kulay. Ito naman. Ayan. Tanggalin ko na to guys, no? Yung mga unnecessary lines. Para hindi tayo malito. Ayan, yan na lang. Bukasan natin. Ayan. Oops. Ayan, no?
So, pwede nating i-plot, okay, kung saan yung distance ng ano natin, ng C sa A. So, sabi, ang C daw natin ay 271.875. So, 350 to na hindi na naman siya lalagpas, okay? Tapos, 271, bali, bago siya mag-AS3, no? Bago siya mag-AS3. So, ito yun, no? Itong line na to. Ito yung line na yan. So, bago dyan, no? Kasi 275 yun eh. O, tas 271. So, mag-approximate lang tayo ulit. So, imagine yan, no? Tensyometer lang. Ito yung C natin, no? At Fs is equal to 1,000 or the tension controlled condition. Okay? O, i-plot natin pababa. Tapos, yung A value natin is, hindi yan. Kakamali ka. 217.5, no? So, hindi na siya lalagpas ng AS3. AS4 na lang tatamaan niya. So, i-plot pa rin natin. So, somewhere here, no? Somewhere here. Ayan. Ayan yung A mo at Fs is equal to 1,000. A. So, ayan, no? Kung mapapansin nyo, ganun lang ulit, guys, no? Kung sana, no? Kung ano yung mga nakapaloob sa C, yun yung incompression. Tapos, kapag naman yung nakapaloob sa A, nasa loob siya ng depth na compression block. Therefore, apply natin siya ng displaced concrete, no? So, ayan. Siguro di ko na ipa-plot. Gets na yun, no? Gets naman na yun, di ba? Malulupit na tayo. So, ayan. Stresses, no? Kunin natin yung stresses. So, yung ating AS1, AS2, sa AS3 will be in tension na kasi hindi nga sila pasok sa C. Okay? So, magiging tension na sila. So, para natin T1, no? T2, tapos T3. Okay? Tapos, ang mga nakapaloob lang is CS4, no? Isa na lang siya. Mag-isa na lang siya doon, CS4. Okay? So, solve na natin yung actual stresses. So, yung T1 natin, di na natin kailangan i-solve yan, guys, no? In-equate natin yan sa ano? In-equate natin yan sa tawag dito, sa 1,000, no? So, by the way pa lang, pangalan nito is FS1, FS2, FS3, tapos FS4, no? Nakakalimot na si classmate. So, 1,000 to. Okay? Ito, solve natin. 600. Ang D mo is, since in tension siya, no? Naka-tension siya, yung formula ng tension yung gagamitin natin. So, ano ba tong D niyan? 425, no? 425. Minus C, mana 271.875 over 271.875. Yung FS3 mo, intention ulit. So, ang ano niyan, D3 niyan is 275. Minus 271.875 over 271.875. And yung ating last bar is nasa compression zone, no? So, ibig sabihin, baliktad yung niyan, formula, muna yung C. Okay, minus 75 over 271.875. So, ayan, kunin na natin yung actual steel stress, no? Solve na natin. 600, 425, 271.875 over 271.875. Ito, nakuha natin dito ay 337.9310345. Okay? And store na lang natin to sa letter A, no? Okay, store na lang natin sa letter A. Tapos yung pangalawa, 275 minus 271.875, 6.896551724. So, store natin ito sa letter B. Okay? So, yung lastly, 271.875 minus 75 over 271.875. 434. No? Okay?
So, this is greater than Fy. Therefore, we will use 415. Okay? Tapos ito, less than Fy. Therefore, not yield. We will use this value, okay? Pati na rin to. So, we will use this value too. And this is greater than Fy, therefore, use 415, okay? So, finally, we can now solve for the forces, okay? Forces. So, magiging mangyayari, no, guys, no, yung AS1 natin, AS2, AS3 is going to be in tension. Tapos, yung AS4 natin is in compression kasi yun lang yung pasok sa compression zone. Saka yung CS4 lang din natin yung may displaced concrete kasi yun lang din yung pasok sa depth na compression block. Okay, so I hope malinaw yun, no? Okay, so T1 natin is going to be AS1 Fy, no? But Fy kasi nga, this is greater than 1,000. Greater than Fy, so we will use Fy. So for T2, no? T2 natin is going to be AS3, AS2, tapos gagamitin natin yung Fs value. It is in Fs2. Tapos ayun, for our tension 3, okay, T3, it's going to be AS3, tapos Fs3 kasi nga hindi siya nag-yield, guys, no? We will use the Fs3. Tapos CS4, since pasok siya sa compression zone, compression siya. AS4, tapos since yielding condition siya, we will use Fy with displaced concrete. Kasi, pasok siya sa depth na compression block. Okay? So, ayun, no? Solve na natin. Okay? 2 times pi over 4. Tapos, diameter natin is 25. Tapos, Fy natin is 415. Tapos, yung AS2 natin, ganun din. Tapos, ang Fs2 natin is nakastore sa letter A. Then, ang AS3 natin is 4 na bakal. 25 squared. Tapos, nakastore yung Fs3 natin sa letter B. Tapos, ang Fs4 natin is 4 ulit. Fy is going to be 415, no? Since in yielding condition. Tapos, displaced concrete. So, yun, solve lang natin individually. 2 times pi over 4. 25 squared plus 415. This is 407,425.2973 Newton. Okay, and when we can store it by the letter C. Then yung pangalawa, 2 times pi over 4, 25 squared, tapos alpha A. This is 331,763.0173 Newton, and let us store it by the letter D. Okay? Tapos yung T3 natin, alpha B, is 13,541.34764 Newton. Store na natin sa letter E. Okay? Then lastly, check lang natin yung mga naka-store natin value. Ayan. Tapos lastly, 4 times pi over 4, 25 squared, tapos 415 minus 0.85 times 35. Store natin sa letter F. And the value pala niyan is 756, 436.6061. In Newton pala to, guys. Okay? So, finally, PBN natin, no? PBN natin is just the resultant. Pero hinahanap ultimate. So, we will apply reduction factor mamaya. So, PBN muna, okay? So, that's going to be negative T1 minus T2, no? Kasi negative kapag tension. Plus CS4. And may nakalimutan tayo, no? Yung compression ng concrete. For the CC, this is going to be 0.85 F prime C area of concrete.
So, 0.85 times 35 times ang area ng concrete natin is just going to be the height times the A, no? Yung parang kanina lang din, no? Pero hindi na natin na-plot kasi medyo magulo na yung drawing. So, kung ano yung ginawa natin kanina, ganun lang din gagawin natin. So, that's going to be, excuse me, 550 times yung A value natin, which is 217.5. So, ang value niyan is 0.85 times 35 is 550 times 217.5. So, ano ang ating value ay 35588.43.75 Newton. And let's store that value na lang sa letter M. Ayan. Ayan. Plus CC. Okay? So, substitute lang. Negative alpha C minus alpha D minus alpha E plus alpha F plus alpha M. So, nakuha nating nominal ay ba't di dapat pala PBN, no? PN na lang siya. Kasi we're not in the balance condition anymore. Okay? So, PN na lang. Ayan. Ayan, for our nominal value, no, summation lang natin yon. Tapos, negative C minus alpha D minus D minus E minus F plus F pala. Plus F plus M. Okay? Check yung mga na-store yung value kung tama. Ayan. So, nakuha natin dito ay 3562.550,694 kilonewton, okay? And let us store that value sa letter Y na lang. So now, for the ultimate, no, hinahanap kasi dito sa problem is ultimate axial capacity. So, when we say ultimate, di ba, yun yung VPN. We are applying reduction factor pagdating sa nominal natin na strength or the capacity. So, paano yung ano niyan, yung phi natin, no? So, alam natin na at tension control tayo. Okay? So, ang phi natin kapag tension control is going to be 0.90, no? Same lang. Same lang sa beams, no? Kung paano yung kinukuha yung reduction factor sa beams, same lang din dito sa column, okay? So, at tension controlled, no? At exactly 1,000 MPa or greater than 1,000 MPa, we are using a phi factor of 0.90 or reduction factor na 0.90. So, basically, ito times lang natin to sa 0.90. 90 times alpha y. So, we can now get the value of our ultimate axial capacity. That's going to be 32, okay? 3206.30 na lang, guys, no? Ano ko na? Round up ko na sa nearest 2 decimal places. Ayan. So, let us check kung tama tayo. Ayun. 3206.30. Okay? So, basically, na-perfect mo tong quiz na to, guys, no? 50 points ka agad dyan. Okay? So, very good sa'yo kung sino ka man. Ako yun, no? Ako to. Kung sino man nanonood nito, very good sa'yo. Mape-perfect mo yung quiz mo na susunod. Okay? So, ayun, no? Ayun, guys. So, pag columns talaga, mahaba yung approach, no? Nakakapagod, no? Sipin nyo, isang oras na tayo nagsosolve dito sa per problem na isang oras. So, nakakapagod siya, nakaka-drain. Kaya last problem na tayo.